Let's get out to our News 5 correspondent, Mon Gualvez, who is in Baguio City right Baguio now. City. Mon. Mon, nakamute ka. Nakamute. Hi there, Regina, Bok, Ronald, and Ami. Mukhang malamig. Bumiyahe kami from Baguio City, going here in Tublay, Benguet, wherein it's been raining harder than ever. And talagang continuous yung rains dito sa province since we arrived yesterday. Pero ang problema, actually, almost a month na, no? Mag-iisang buwan na itong pagbuhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya, including Baguio City, dahil nga sa habagat. We are also here during the first week. And then ngayon, bumalik tayo no, towards the end of the month at talagang ganito pa rin ang resulta. At ang pinaka-problem dito, yung soil sa kabundukan ay talagang saturated na. No? At meron tayong napuntahan kanina na grabe, malawakang landslide at talagang nasira yung pinaka-provincial road in the area. What we are showing right now is in Baguio City, actually in Cannon Road, na talagang aside from the rains, nakakasagabal din talaga sa mga motorista yung makapal na hamog. No? Yung big fog na nangyayari sa area, dulot nga rin ng sama ng panahon. Bagamat binuksan na sa motorista itong Cannon Road that has been closed for weeks due to the rock slides and possible na landslides in the area. Ngayon, open lamang siya sa mga light vehicles para madaanan pa rin kahit papano. Pero yung binabanggit ko sa inyo, in Kapangan, Benguet, it's a town here in Benguet kung saan talagang malawak na landslide yung nangyari. Ang problem, 3 barangays from the 3 different municipalities here in the province, talagang halos ma-isolate na because this is the only road na pwede nilang magamit o madaanan. So, may matadaanan naman sila, pero sobrang layong ikot at hindi rin daw ganun ka-safe para sa kanila na madaanan ito dahil may spillway na umaapaw din eventually kapag ganitong malakas talaga yung buhos ng ulan. So, the next question is, kailan gagawin, no? At paano gagawin itong nasirang provincial road na talagang kasamang dumausdos nga ng lupa at bato towards the ground? Ang sabi, talagang nananawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan, hindi lamang sa provincial kundi sa national dahil malaki-laki ang kailangan ayusin dito. Ang problem pa na isa, hindi ito kaagad magagawa dahil nga sa sama ng panahon at ang kinatatakot ng mga residente, baka mas lumala pa raw yung situation ng mga landslides dahil nga sa mga pag-ulan. So mas lalo niyang palalambutin ang lupa at yung mga nagkaroon na ng track ng landslides might even get worse, no? Dahil nga sa situation. So ito yung ilan sa mga concerns ngayon ng mga residents here in Benguet, including Baguio City. Going back to Baguio City, when we asked Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi ba pwedeng ilikas na lamang yung mga residente, especially those who are living in landslide-prone area? He answered na it's a very difficult thing to do dahil 86% daw in Baguio City are really susceptible to landslide. And with this kind of weather na talagang almost a month na umuulan, actually in Baguio City, with their record, almost 2 months na, no? Mahigit 2 months na rather yung dami daw ng ulan na bumabagsak sa kanila given the fact that we are not yet done with August, no? So yung ganitong consideration talaga nagpapahirap sa kanila. What they can do now is to remind their residents para tignan at maging maalam sa kanilang area na kapag nakakita raw ng mga stress, which they call it stress sa lupa, cracks or differences sa kanilang area, agad i-report sa mga authorities and baka dapat talaga silang unahin sa paglikas or pag-evacuate due to possible landslide in their area. So Mon, hindi umubra yung mga rock netting diyan sa mga lugar na yan na sana ay pipigil sa landslide. Actually, rhetorical question din yon. Oo, pero actually may mga rock netting kasi na nasira din talaga. No? Kanya nga. Ni DPWH Secretary Vince Dizon. So mukhang hindi rin talaga kinaya yung dami ng ulan na bumagsak, no? Na dapat poprotekta dito sa mga areas. Or mismo yung rock netting ay sablay. Mahina. Oo. Yan ang sabi ni Mayor Magalong Yes. Na ano daw yan, overpriced and ano. Pero kumusta naman yung yung mga tinda dun sa
yung magugulay dun sa La Trinidad, Mon, kasi Naku. apektado din yan ng Manila eh. Kumusta yung Sobra. mga tinda nila? Nakakababa pa ba sila? Well, the first problem that they had experienced in the past months ay talagang yung mahal ng krudo. Ngayon, ang problema nila ay yung mga nasisirang gulay dahil sa yung mga tanim na halos nalunod na, nalusaw na at di talaga mapakinabangan pa. Pero yung pag-travel naman, tuloy-tuloy pa rin naman dahil lahat naman ng roads passable pa naman going in and out ng Baguio City, pero yung presyo medyo tumataas siya compared in the past weeks. Yung mga strawberry nila, kumusta? Wasak Ay, isa lahat. yun sa pinaka naging damage talaga, wasak Ami. yun. Yeah, during the first week pa lamang when we arrived in Baguio City and in La Trinidad, Benguet, talagang yun ang dinadaing ng mga farmers, strawberry farmers, na talagang nasira yung kanilang strawberry dahil umapaw yung creek sa lugar. Yun din yung nirereklamo ng mayor nila doon at doon na nga rin nung nagbisita si DPW Secretary Vince Dizon, ito yung pinangako sa kanila na sana maayos yung creek. Mapalalim pa kung sakali para nga hindi basta-basta up-out, maapektuhan yung strawberry farms in La Trinidad. So binaha yung Hindi strawberry natin. farms. Binaha. Yes. And not just strawberry, pati yung mga lettuce dun sa area kasi after they planted strawberries nung nasira, sumubok na naman sila, And they tried to plant lettuce pero wala. Nalusaw din as they call it and talagang hindi na raw talaga mapakinabangan. Yung isa nakausap naming farmer, 20,000 pesos daw yung kanyang inutang para puhunan. Lusaw din. And in fact, bago pa tong latest spate of bad weather, yung combined agricultural damage from Luis, Maymay, and Nening was already at 2.3 billion pesos per the estimates of the Department of Agriculture. But Mon, yung road closures, meron pa bang mga road closures dyan? Especially yung mga main roads katulad ng Cannon Road. And how long Well, yung will mga they be in major effect? Yeah, oo. Actually, mga major roads, mga national highway going in and out, especially in Baguio City, halos lahat binuksan na, even yung Cannon Road nga na binabanggit natin, that has been closed for for weeks rather. So, ngayon, nadadaanan nito, pero light vehicles, and they need to take extra precaution dahil talagang aside from the rains, minsan nahahaluan din ito na makapal na fog. So talagang challenging sa mga motorista. May mga roads, provincial roads specifically na affected ng closure that they can check on the Cordillera DPWH Facebook page dahil meron silang kumpletong listahan ng mga provincial and inner roads dito sa Benguet province in particular para malaman yung mga alternate routes din at maiwasan itong mga damaged na mga kalsada due to landslides dahil sa walang tigil na ulan. Yung road connection papuntang Bontoc, bukas ba? Medyo makipot yan eh. Oo. Actually, we are in Baguio Bontoc Road, going to Atok, Papanek. Bukas pa naman siya, pero meron kasing portion dito na madalas nagla-landslide na sinasara nila. Pero ang ginagawa kasi dito ng LGU and some private companies, I think, may naka-standby na silang mga bulldozer na talagang naka-ready na para i-clear kahit madaanan ng isang lane. So, yun yung binabantayan din talaga dito sa may Halsama Highway yan dito sa Baguio Bontoc Road. Okay. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for Magpainit your ka naman. reporting. News 5 correspondent Mon Gualvez live from Baguio City. Salamat, Mon. Salamat, Mon. Thank you, Thank you, Mon. Mon.